Yung pagbisita ko dito, kung mapapansin nyo, bago na yung ating regional director, yung ating OIC, si Director Ranches. Kaya ako pumunta dito, gusto ko makita lahat ng mga LTO offices sa Region 7. Although very limited yung time ko, pero ang purpose ko kasi, ang goal ko na maisaayos yung mga LTO offices natin. Apparently, may mga report sa akin ng mga LTO offices na napabayaan na kailangan natin na may saayos para maging conveniente yung mga kababayan natin na nagtatransact sa LTO, nagre-register, kumukuha ng mga driver's license, at may saayos natin yung mga opisina. Kaya personal akong umikot sa mga iba't ibang mga office, pero very limited yung time ko. Babalik pa rin ako, ang target ko, makita ko lahat. Kasi kailangan talaga na masaayos natin yung mga opisina ng LTO, especially dito sa Region 7. Actually, buong Pilipinas naman yan. Kaya lang, isa ang Region 7 sa Visayas na marami tayong mga kababayan na nagtatransact sa LTO. Kaya very important sa akin kung mas mailagay natin sa magandang yung mga opisina natin, may saayos natin para maging conveniente sila, hindi sila nainitan, hindi sila nakukulang kung saan-saan, bagos yung mas isaayos natin. Since bago po dito yung regional director, ano po yung marching order niyo po sa kanya? Mas paigtingin. Ngayon, meron kaming nationwide operations against Colorum. Hindi lang yan dito sa Region 7, pati sa mga iba't ibang lugar ng bansa, ginagawa namin yan. So, matatapos yan, actually, yung report niya na 3 days, hanggang bukas yan. So, by Friday, magre-report ako sa National regarding dyan sa update sa mga nahuli namin nationwide. Good afternoon, ASEC, Earl Cadronia of Sunstar Cebu. I would just like to follow up. The purpose of your visit is to look for the renovation of our offices in the Central Visayas. No, not only for the renovation, also to find out what's the situation regarding what happened dito, yung na-aksidente na namatay yung bata. So, very particular ako doon, kaya gusto ko makita yung investigation mismo. Kaya ako bumaba dito. Pero syempre, hindi lang yun, kaya nabanggit ko kanina, pati isabay ko na rin yung pag-ikot ko para makita ko yung mga ibang opisina. Are we expecting major renovations in different offices across the region, ASEC? Yes. And also dun sa mga opisina at mga tao, especially sa enforcement ng LTO, na makita ko at maiayos natin yung mga tao natin, mga empleyado, palitan yung dapat palitan, i-relieve yung dapat i-relieve. ASEC, good afternoon po, Annie Perez from ABS-CBN. Since you mentioned you're also looking into the investigation, nasaan na po kayo sa investigation, and is the National Office doing or giving their... Very concerned ako dun sa nangyari. Kasi kita naman natin na merong nag-waste ng buhay, na yung kababayan natin na naglalakad lang, nabanggain siya ng walang disiplina na driver na lasing. Hindi nila may kakaila sa akin kasi ako mismo nag-imbestiga at meron akong katibayan na nakita kong lasing. Kaya huwag nilang gagawing dahilan sa akin yun na hindi yun lasing. Very particular ako dyan. So, although meron nakaschedule na hearing on February 17, papaharapin sila, at this time, naka-alarm yung sasakyan niya, mananagot yung may-ari ng sasakyan, at ako sa central office, I will recommend to ban the driver, ban for life yung kanyang driver's license. Kasi hindi yung lasing ka na, nakadisgrasya ka pa ng mga ibang mga motorista, tapos makakapatay ka ng inosenteng tao ng ganun-ganun lang, hindi po ako papayag doon. So lahat po ng legal, although recommendation ako, pero yung recommendation ko ay matanggalan ho siya ng lisensya na panghabang buhay. Wala akong karapatan na magmaneho yung ganyang klaseng tao sa ating kalsada.